Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay itago lamang natin sa pangalang Sally. Bueno, basahin na natin ang liham ni Sally di Kuya Perez. Palagi akong nakikinig sa inyong malawakang programa, Kuya, sa radyo. At tuwing hapon ay inaabangan ko na po kayo. Dahil may mga aral din na pong napupulot sa buhay sa mga isinasadula ninyo pinapadala na problema. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Sally. 33 taong gulang at may asawa po ako, Kuya, at 2 anak. Para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Oh, inilagay ko na ang baon mo dyan sa bag mo. Siya nga pala. Maglagay ka ng hantawol dyan para may suksok ako sa likod ko pag pinagpapawisan na ako. Oh, sige, sandali lang. Ito na lang may kulay para di dumiin. Eto na. Akin na, ilalagay ko na dyan sa bag mo. Sana tumagal ang kontrata ni Jerry para kahit papaano malaki-laki rin ang sasahurin. Pagbutihin mong trabaho mo dyan. Para kapag may bagong kontrata, sina Rudy, isasama ka ulit. Pinagbubuti ko naman ng trabaho yung mga kasama ko ang walang binatbat ang mga yun sa akin. Naku, nagyabang ka na naman. Totoo naman ako lang marunong sa aming lahat. Kaya paborito kong isama ni Rudy sa tuwing may kontrata siya. Bakit nung una? Di ba kasama ka nila dati? Pero noong may kontratan sila sa Tarlac, ay di ka na isinama. Kasi may mga sip-sip minsan sa mga kasama namin Ang importante dyan sa trabaho mo, pakikisama. Para tumagal ka sa isang trabaho, yan ang tandaan mo, Manny. Alam ko naman yan, Sally. Kaya nga nakikisama ako ng maganda Dapat lang, para tumagal ka dyan sa trabaho mo. Tama na yan. Baka nandun lang mga kasama ko. Sige, alis na ako. Anak, bakit ba hindi nagtatagal sa trabaho yang si Made? Ewan ko ba, inay? Pinagsasabihan ko rin minsan. Hindi nakikinig ang problema, minsan dyan sa asawa mo, kapag nakainom na, garapal. Yun na nga, inay. Pati mga kasama, tinatalo niya. Yun naman pala May ugali din siya na kapag nalasing, ang mga kasama niya, kinukuha raw niya mga gamit nila at ibinebenta niya. Naku, kaya pala hindi siya nagtatagal sa trabaho. At iba't iba ang nakakasama. Palagi ko naman siyang pinagsasabihan. Nagagalit siya sa akin. Kaya siya nagagalit dahil totoo. Naku, inay, lumalaki na ang mga anak namin. Dapat sana, kahit pa unti-unti makapag-ipon kami. Wala kung ganyan ang ugali ng asawa mo, darating ang araw na wala nang may gustong kumuha sa kanya. Sana, baguhin na niya ang ugali niyang ganyan para pagkatiwalaan siya.
Alam mo, Manny, matagal na ako sa ganitong klase ng trabaho. At di minsan wala akong record sa mga kumukuha sa akin. Importante naman talagang pakikiisa, Mang Edu. Alam mo, parang anak na ang turing ko sa'yo, no, Manny? Kaya sana, huwag kang magalit kung minsan mapagsabihan kita, no? Oo naman po, Mang Edu. Wala pong problema sa akin yan. Bay, tatapatin na kita, Manny. May sinabi sa akin kasi si Rudy na noon pa raw kasama ka na nila. At may hindi yata nagustuhan si Rudy noon sa'yo na ginawa mo. Kaya madalang ka na rin na isama ngayon. Ah, yun ba? Hmm. Sinabi pala sa inyo ni Rudy yun. Huwag kang magagalit ha, Manny. Ito payong parang ama mo na rin ako, ano? Ayos lang po, Mang Edu. Alam mo, ang sekreto ng isang tao para magtagal ka sa trabaho, katapatan sa mga kasamahan mo at amo. Ano bang napag-usapan ninyo ni Manny, Mang Edo? Ayun, binagsabihan ko na dapat marunong makisama at higit sa lahat huwag malikot ang kamay. Mabuti ang nasabi niyo yan sa kanya. Ako kasi, kilala ko na yan yung bayaw ko na yan. Naaawa lang ako sa kanya, Mang Edo. Kasi kawawa naman yung pamilya niya. Sana naman ay magbago. Para rin naman sa ikabubuti niya yan tingnan natin kung talagang nagbago na siya. Sa bagay, kung ang ugali ng isang tao talagang mahirap maalis na yan Hindi mo kaagad maalis yan. Ilang beses ko na siyang binigyan ng pagkakataon inuunawa ko na naman siya, Mang Edo. Dahil walang iba rin sa amin bayaw ko yan ganun ba? Balita ko kung saan-saan na rin siya nagtrabaho at marami na rin yatang niloko. Sinabi niyo pa, Mang Edo. At sana, huwag na niyang ulitin dito o gawin dito sa ating samahan. Engineer, wala po ba kayong napansin na lagari? Galing pahuyon ng ibang bansa. Bigay ng uncle ko. Nawawala Kailan po yan nawala? Kagabi pa, engineer. Tinanong mo na ba mga kasama mo nandito sa barracks? Oo, engineer, pero wala daw po Engineer, wala. Ano ba yung nawawala? Yung martilyo ni Mang Boy. Wala ka bang napansin, bayaw? Wala naman. Baka hindi mo lang alam kung saan mo nailagay, Mang Boy. Nandun lang naman yun sa lalagyan ko sa tabi ng bag ko Wala akong alam dyan, Rudy. Makita ko lang kung sinong kumuha yun. May kalalagyan siya. Pinaparinggan mo ba ako? Bakit may sinabi ba ako na ikaw ang kumuha? Tama na yan. Tama na yan. Baka kung saan pa mapunta, lumaki pa yung gulo. Tama na. Ito kasing si Mang Boy. Parang nambibintang. Tama na yan, bayaw. Tama na.
Sa pagkakataong yun, kuya, ay may nawawalan na rin ng mga kagamitan sa mga kasamahan ni Manny. Hindi ko alam, kuya, kung nangati na naman ang kanyang kamay. Hindi ko alam ang gagawin ko, kuya, para tumagal sa trabaho ang aking asawa. Ewan ko kung sa pakikisama, marunong naman siya. Kaya lang, kuya, may mga pagkakataon na kapag nagustuhan niya yung isang kagamitan, ay kinukuha niya at ibinibenta. Minsan, kuya, ay... Buisit ang mangboy na yun Parang akong tinutukoy niya na kumuha ng nawawalang lagari niya. Bakit? Hindi nga ba? Pati ba naman ikaw naniniwala sa kanila? Hindi mo sila masisisi kasi dati naman ginagawa mo. Noon yun. Pero ngayon hindi na. Dapat lang para tumagal ka sa trabaho. Importante ang pakikisama sa trabaho. Basta ako, nagbago na ako. Kumusta na ang asawa mo doon sa trabaho niya ngayon? May nawala na naman ng kagamitan. Yung mga kasama nila doon, inay. At sino na naman daw ang kumuha? Tinanong ko naman siya nung umuwi siya dito. Wala naman daw siyang alam. Ay, naku. Maniwala ka dyan sa asawa mo. Hindi basta-basta magbabago yung asawa mo, Sale. Parang sakit na yan. Nag-aalala nga ako, inay eh. Baka hindi na naman isama ni Rudy sa trabaho pag hindi siya nagbago. Ay, naku. Hindi malayong mangyari yan. Ano kayang gagawin ko, inay? Matagal ko nang kilala yung asawa mo. Parang sakit na yan. Oo nga, inay. Kapag may nakita siya na gusto niya, para yatang kumakati ang kamay. Wala. Kapag ganyan ng ganyan yung asawa mo, walang magandang kinabukasan ang mga anak ninyo. Walang magtitiwala sa kanya. Wala naman siyang inuuwi dito sa mga kinukuha niya, inay. Baka binibinta na niya bago siya umuwi dito sa bahay niyo. Yun ang hindi ko alam, inay. Malamang, ganyan ang ginagawa niya. Binibinta niya para hindi mo na makita pa. Bayaw, may itatanong lang sana ko sa iyo Ano yun, Bayaw? Ang sabi ni Mang Edo, kahapon sa akin, nawawala daw yung kagamitan niya. Galing pa yata ng ibang bansa yun, ipadala ng pinsan niya. Bayaw, parang nakakahalata na ako. Ha? Sa tuwing may nawawalang gamit sa mga kasama natin dito, parang ako lagi ang napagbibintangan. Ano ba naman yan, Bayaw? Tinatanong ko lang naman, Bayaw, kasi tayo lang naman ang nandito kung ganyan ng ganyan, nasa tuwing may nawawalan ng gamit, akong tinatanong nyo, para na rin nyo akong sinabing akong kumuha. Bayaw, wala naman akong sinasabing ganyan. Hindi, Bayaw. Palaging ganyan na lang ng ganyan. Ako palagi ang pinagbibintangan. Ibigay mo na lang ang sweldo ko at uuwi na lang ako. Huwag naman ganyan, Bayaw. Wala akong sinasabi. Hindi, basta ibigay mo na ang sahod ko at uuwi na ako. Sige. Kung yan ang gusto mo, Bayaw, wala akong magagawa. Ibibigay ko na yung sweldo mo. Buisit ang pinsan mong yun, Sally. Bakit ba? Ano na naman ang nangyari? Bigla-bigla na umuwi ka na lang dito. Parang hindi ako uuwi. May nawala na naman ng gamit. At ako na naman ang pinagbibintangan nila. Ano ba naman yung nawawala? Gamit ni Mang Edo. Nawawala.
At ako ang pinagbibintangan nila. Paano na naman tayo? Wala ka na namang trabaho. Bigla-bigla ka namang umaalis. Ano bang sabi ni Rudy? Isa rin yung pinsan mo. Parang sila pa ang kinakampihan niya. Kakausapin ko si Rudy para alamin ko ang totoo. Huwag na. Walang kwenta ang taong yun. Hindi ko na alam, kuya, kung anong gagawin ko. Pinakikiusapan kong lagi si Manny. Dahil naaawa ko, kuya, sa aming mga anak kapag wala na siyang trabaho. Lahat na yata ng trabaho na pinasukan ni Manny ay hindi siya nagtatagal. At ito ngang huli, kuya, isinama na naman ng aking pinsan na si Engineer Rudy. At may nangyari na naman hindi maganda. Hindi naman niya inaamin, kuya, kapag may nawawalang mga kagamitan. At siya palagi ang napagbibintangan dahil ginagawa niya dati yun. Ano po ba, kuya, ang dapat kong gawin para magbago si Jerry sa kanyang ganong klaseng ugali? Sana po, kuya, mapayuhan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Sally. Alam mo, Sally, ewan ko ba kung bakit may mga taong ganyan ang pag-uugali. Lalo na yung asawa mo. Abay, siya na nga itong tinutulungan. Siya pa itong gumagawa ng mali. Hindi naman direkta na siya pinagbibintangan, pero alam mo na, kapag yung isang tao kasi alam na gano'n ang ugali mo o ginagawa mo, abay talagang hindi naman direct to the point na pagbibintangan ka, pero nandoon yung hinala yung mga tao. Kaya siguro nagagalit si Manny dahil totoo. Hindi ba, Sally? Ikaw aminin mo mismo na kagagawan niya yan. Alam mo kung ano yung galawan ng asawa mo. Pati yung pinsan mo na engineer. Ha? Kaya hindi na nakapagtataka kung may mga nangyayaring ganyan. Lalo na kapag bago yung mga kasama ni Manny. Kaya-kanya yung paikuti ng mga yan. Pero ikaw ang nahihirapan, Sally. Dahil ano man ang gawin mo na pakiusap dyan sa asawa mo, abay talagang hindi ka pinapakinggan. Parang sakit niya yata yan, ano. Alam mo, may mga taong ganyan na ayaw mo nilang gawin, pero kapag nandun na, natutukso ba? Ano bang tawag dyan? May tawag dyan eh. Kapag nakita yung gusto yung nangangati yung kamay, parang kleptomaniac yan eh. Ayaw mo mang gawin pero gusto mo. Ginagawa mo. Kahit na maliit na bagay. Yan yung nakakahiya. Napakahirap gamutin ng sakit na yan. May kilala kong ganyan doon sa amin. Abay, ginawa pa yan sa mall, isang dalaga. Abay, nakakaya dahil dalaga siya. Pero alam mo ba kung anong pinagtipan niyang kunin? Isang kulon lang. Abay, nakita. Pero malaking kahihiyan yun. Yun lang kayang-kaya mong bilhin, kinuha pa. Parang ganyan yung nangyayari sa asawa mo. Kung ano yung magustuhan niya na kagamitan, kinukuha, ibinebenta. Yun na may kabaliktaran kasi binibenta ng asawa mo eh. Parang magkaiba yata. Dahil talagang ugali na ng asawa mo na manguha ng may gamit at saka ibebenta. Wala bang bisyong iba yung asawa mo, Sally?
Hindi ba nagsusugal yan? Hindi ba nambababae yan? Kasi kung nambababae yan o nagsusugal, abay talagang mas lalo pang lalala ang kanyang pagnanakaw. Naintindihan mo ba ako, Sally? Kaya sa palagay ko, kahit na anong trabahong pasukan ng asawa mo, hindi siya magtatagal. Kung ganyan ang kanyang klase ng ugali ang pinapakita. Marunong nga, pero hindi marunong makisama. Marunong sa mga trabaho, sa mga kagamitan naman, marunong siyang magtago ng mga ginagawa niya. Abay, paano yan? Siya din ang kawawa, mawawalan siya ng trabaho. At lalong-lalo na, kayo na pamilya niya. Sa palagay ko, Sally, huwag mong tigilan, huwag mong sukuan niyang asawa mo ng pagsabihan. Baka sakali, isang araw, magbago. Abay, pasalamat ka. Ay kung hindi naman, abay, tanggapin mo na lang na ganyan talaga yung asawa mo. Bueno, yan ang lamang siguro masasabi ko sa iyo, Sally. At naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli, sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.